Kengkoy pa tong si Lisa. Eto ha, para sabihin ko sa iyo kung gaano ka-kengkoy itong taong ito. Loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Wala kang parliamentary immunity niyan! Nasa hukuman ka, baby! Attorney, parang nakamana ka kay Attorney Espicio. Mundo ko yan, baby! 33 taon ako nasa hukuman, baby! Hindi mo ako pwedeng pakontempt dyan, baby! Mga kaibigan, masaya lang po si Attorney. Yan. Dahil maaga siya dumating. Siya ay pumasok sa patibong! Grabe, Even laughter. Dadagan Balita News Update. Ayon sa isang survey Yan. na isinagawa ito ng Social Weather Station. Ito. Ang may gusto sa impeachment complaint ay 32% ng mga Pilipino. Yan. Ngunit ang ayaw, Eh, syempre, yung... sabi nila ayaw ay 42%. Oh, okay. Mas marami ang ayaw sa hindi. Opo. Yung iba, undecided. Kasi hindi nila maintindihan si Claire Castro. Kaya undecided sila. Huwag kasi kayong makinig na sa Malacanang briefing. Alam nyo, ang suspecha ko, eto ha, hindi naman sa malisyoso tayo. Suspecha ko ang nagpopondo dyan kay Atty. Castro. Huwag naman siyang magagalit at sinasabi ko ganito o ganun siya, no? Palagi conspiracy yan Dun sa Tylenol, sa Aspilet. Kasi sasakit ang ulo mo Siyempre, pag sumakit ang ulo mo, bibili ka ng gamot, yung mga mefenamic acid. Diba? Biogesic. O palagay ko, sila may pakana kung bakit by briefing ang Malacanang. Para sumakit ang ulo ng mga tao, bumili ng gamot. Lumakas ang sales nila. Oo. So, lamang po ng 10% ang ayaw sa impeachment kesa sa may gusto. Pero sabi naman nila, wala daw silang pakialam. Hindi naman ako nagugulat. Kailan naman ba naman kayo nagkaroon ng pakialam sa gusto ng taong bayan? Ang Pangulo nga natin, di ba yung latest survey, 8 out of 10 walang tiwala sa kanya. At actually, yun ang problema Hindi ko alam kung bakit paano ba namang hindi mawawala ng tiwala sa Pangulo? Sasabihin niya, ako walang kinalaman sa impeachment, pero yung kanyang spokesman, comment tungkol sa impeachment. Pinagtatanggol pa. Binabatikos pa yung mga nagkikriticize sa impeachment. Pati si Senator Subiri, pinapatulan. Bago sasabihin niya, wala siyang pakialam. Bakit nakikialam yung spokesman mo? Ibig sabihin, solo ni Attorney Claire yung sinasabi niya. Hindi pwede Galing sa yun. kanya yun. When you're a spokesman, you speak for your principal. Hindi mo lalagyan ng opinion. Kaya hindi ka dapat nagba-vlog, etc. Kung ano-ano. Ako, hindi bale kasi kinlaro ko, I speak for PDP pagdating lamang sa impeachment. Pagdating sa ibang bagay, opinion ko yun. Wala lang personal. Pero si Atty. Castro, walang qualification yung pagka-spokesman niya. Di ba? Pag spokesman ka ng presidente, lahat ng sinasabi mo, yun ang dapat opinion ng presidente. Galing sa presidente. Natatandaan mo noon, nung spokesman si Harry Roque, may sinabi siya tungkol sa personal na kaso niya na akong kalaban niya. Gusto daw ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya, dapat daw ay makulong agad si Governor Reyes. May isang kasong ganon, Governor Reyes ng Palawan. Sabi ko, Harry, siguraduhin mo muna na yan talaga ang sinabi ni Duterte. Baka sinasabi mo lang yan kasi ikaw ang kalaban. Ikaw ang abogado nung kalaban ni Governor Reyes. Klaruhin mo yan, Kung hindi, graft yan, ginagamit mo yung posisyon nangyari, mo. Sir? Wala. Sabi niya, ganito ganon, ewan ko. Umangat yata yung pinuka ni Harry. Anyway, ganun pa man, bagamat may mga hidwaan kami niyan nung nakaraan ni Harry Roque, hindi ko pa rin gusto yung ginagawa sa kanyang pagpe-persecute. Hindi tama yung ginagawa sa kanya. And I stand
with him. Yan sa pakikipaglaban niya, sa persecution niya. Yan. Oo, nakakatakot na nga mag-comment ngayon eh. Sabi ng mga netizen. Bakit matatakot ka? Eh kasi daw meron daw katapat na demanda. Hindi pwede yun. Alam nyo, ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan nyo rin yung demanda. Ayun ang una, di ba sinabi ko nga kay Rizon Tiveros, i-demanda mo ko. Opo. Bakit ko siya hinamon? Unang-una, totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo naman may video, di ba nga? At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Hayaan mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Rizon Tiveros for what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging Pangulo sapagkat hindi niya kaya na kinikriticize siya. Si Pangulong Duterte, wala namang idinimanda yun eh. Wala. Na kahit sino for libel. Wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi naman Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat sibuyas. Ayun. Bago, number 2, kengkoy pa itong si Riza. Eto ha, para sabihin ko sa iyo kung gaano ka kengkoy itong taong ito. Di ba? Siya yung tinuligsa. Siya yung kinriticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya rin sa Senado. Eto pa sinabi niya, ayon sa GMA News Online. Sabi ni Rizon Tiveros, and I quote, yung video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Unquote. Okay, Riza. Ang daming senador, hindi naman nagdidemanda ng libel. Bakit sinama mo yung Senado? Number 2, ikaw ang ini-criticize. Bakit sinama mo yung Senado? Ba't nagtago ka sa likod ng Senado? Insecure much? Number 3, di ba sinabi mo kay Attorney Reginald Tongol, bakit mo, you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Attorney Tongol na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mo, hindi papayag ang Senado dyan. Wala man nang nagsasabing ibang senador, kundi ikaw na hindi sila payag eh. Rizon Tiveros, you also do not speak for the Senate. Bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Rizon Tiveros. You cannot take criticism. Bengatibo ka. Totoo naman may video. Totoo namang may kidnapping case ka dati. Magtitistigo si Jing Paras. Totoo namang may demanda ka dahil dun sa witness tampering sa Farmally. Uulitin ko rito. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga dun sa A Few Good Men, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth. Bakit ka ibobotong presidente kung ganyan ka? At importante po na tinatalakay yang karakter mo because you are a public figure. Importante dahil gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo. That is why there's freedom of speech. That is why there's freedom of the press. Doon nagkamali yung advisor niya. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Maghaharap kami sa hukuman. Wala sa Senado. Wala. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Wala kang parliamentary immunity niyan! Nasa hukuman ka, baby! Attorney, parang nakamana ka kay Attorney Esticio. Mundo yan, baby! 33 taon ako nasa hukuman, baby! Hindi mo ako pwedeng pakontam dyan, baby!
Mga kaibigan, masaya lang po si Atty. Yan. Dahil maaga siya Naku, dumating. siya ay pumasok sa patibong. Grabe Evil laughter. Ayan. Alam pelikula eh, no? Ayun, no? Ganito. Nakita kita, Tony, dito. Well, anyway, marami pong nagpapasalamat. Si Risa kasi, talaga, oh. Gusto niya talaga ako maging senador, ano? Pinasisikat niya ako. Mahirap yan, Sakit mahirap. ng tiyan ko. Atty, mahirap na trabaho yan. Alam mo, parang mas inspirado kung mag-komentaryo pagka naka-Dennis Antinor Pink ako. Oo, di ba? Yun ang tawag siguro dito sa DWIC. Ayan. Dennis, the Dennis Antinor Pink.